Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, mga Kalasumoto. Welcome po muli sa ating panibagong video ngayong araw po ng linggo. Ang oras natin ngayon ay 3:45 ng hapon. At dito na tayo gumawa ng video sa may Sterling Paper. Yung video natin for today, guys, yung tungkol dito sa ating panggilid or CBT na pinalitan at kung magkano yung ating nagastos ngayong araw. Alright. So, ito guys, yung ano natin, yung cut clear, clean ba to? Cut clean na set 200. And then yung center spring 450. Tapos yung clutch spring ay 250 pesos. And then yung slider piece, hindi ko nagkakamali, is nagkakalaga siya ng 180 plus yung labor. Siyempre sa mekaniko or sa maintenance ay 250. So nagkaroon tayo ng gastos ngayong araw ng linggo ng 1,330. So, yun, medyo masakit sa bulsa talaga yung 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 ating gastos ngayon sa panggilid ng ating motor or CVT ng ating Honda Click. So, ganun pa man, mas okay na yung ganun. Yun lang yung nangyayari sa motor natin at hindi grabe, no? Dahil kung hindi natin naagapan siguro ay baka mas lalong mapalaki ang ating gastos. Kaya mas minabuti na natin na inagapan na natin yung sakit ng ating motor or ng ating CVT or panggilid para upang sa ganun ay hindi na lumala pa, no? Kasi pag lumala, mas mapapamahal tayo sa ating gagastusin dito sa panggilid or CVT ng ating motor. Alright? So yun, na-share ko lang sa inyo guys. Sana maging aware kayo sa mga gumagamit ng Honda, Yamaha o anumang motor. Kailangan alaga ito talaga sa linis guys. Dahil ito yung nag-uumpisa ng dragging sa ating mga motor. Ayun. At napansin ko rin guys, yung voltahe ng ating battery. Ayan, pag in-start natin siya, ayan, makikita nyo guys, pag umaandar na siya, pumaano na siya ng 14.1. Dati bumababa to ng mga 10 o 11 or mga ganun. Ayan o, tulad niyan guys. Ayan, nakikita nyo, nagiging 40. Pag tumatakbo na yung motor mo, ay nasa 14.1 voltahe yung sa kuryente or sa battery ng ating motor. So, ganun din guys. Nung napalitan na lahat, itong sa CVT natin at nalinis yung panggilid, ay ito na yung sitwasyon. Naging maayos na yung arangkada ng ating motor. At kapag in-start mo na siya, yung gulong niya ay hindi na siya umaga, gugulong siya. O, tingnan natin guys, pakita ko sa inyo guys. Ayan guys, start natin. Ayan, start na natin. So, yan guys, mapapansin nyo ay hindi na gumugulong. Ito, nung napalitan na natin ng clutch spring, saka yung center spring, at saka yung slider piece, at saka nalinisan na yung panggilid dito. So, naging maayos na. Dati nung ginagamit natin, pag in-start mo siya, gumaganyan siya. Yan. Tatakbo. Ngayon, hindi na siya umaandar, makusa. Ayan o. Ibig sabihin, stable na siya. So, ibig sabihin, yun yung mga problema ng motor natin sa panggilid or sa CVT. Maluwag na yung spring natin, kaya nagkaroon ng problema. So, naagapan natin agad. Dahil kung hindi, mapapalaki yung gastos natin guys. So, yun. Yun lang yung i-share ko sa inyo ngayong hapon guys, no? About sa
CVT or panggilid ng ating motor kailangan natin alagaan para hindi na tayo gumastos ng malaki. Katulad natin, gumastos tayo ngayon ng 1,330 sa isang araw. So mas minabuti na natin maaga. Isa naman yung palalain yung problema ng ating motor. So yun. So siguro dito na lang muna natin tatapusin yung ating video ngayong araw ng linggo. Syempre hapon na. Ng oras na ba? So 3:50, so mag-alas 4 na. So yun. Nasabi ko na yun, na-share ko na sa inyo guys yung ating problema ng ating motor. Kapag nakakaramdam na kayo ng dragging or hindi na maganda yung hatak ng motor natin, ibig sabihin marumi na ang ating CVT, at kung hindi lang yon, merong papalitan or walang papalitan. Yun, kailangan ma-double check. So yun guys. So sana meron kayong nakuha sa aking kahit papaano konti, no? Na i-share sa inyo para alam nyo rin, para maging aware din kayo guys. So yun, sa mga ating mga Kalaso Moto, at shoutout nga pala sa GBL Moto Parts diyan sa may tabing ilog. Maraming salamat nga pala kay Sir Dave Marcelo at sa kanyang maintenance sa GBL Motor Parts. So yun, sa mga magpapagawa ng mga motor o magpapalinis ng CVT or pa man ang papagawa nyo doon sa motor nyo, ay puntahan nyo lamang po ang GBL Motor Parts sa tabing ilog. Katabi man lamang po yan. Malapit lang po yan sa may Global Oil. Yun. Bandang unahan po ng Global Oil. Sa bandang kanan po yan. Pag pupunta kayo ng MacArthur Highway. Makikita nyo din yung maliit na pwesto nila. Ayun. Andun na lahat. Marami kayong mabibili yung mga motor spare parts ng inyong mga motor. May mga gulong doon at iba pa. So yun, maraming salamat sa inyo guys. Sana meron na kayong natutunan kahit paano sa aking video for today ngayong araw. So maraming salamat sa inyo guys, at syempre huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like at paki-share na rin po ang ating video ngayong araw, at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayong ma-update sa ating mga panibagong video na ating i-upload sa ating YouTube channel. So yun, maraming salamat sa inyo guys. At sa lahat ng ating mga riders, sa ating mga Kalaso Moto, ride safe always, ingat kayo palagi, and God bless. Bye bye.